Praise the Lord. Charity Day po mga kabiyaya. Let's all stand up. I believe we are ready to worship the Lord. Amen. We are so excited to declare His goodness, His mercy in our lives. Amen. Praise the Lord. Can we give the Lord a clap of praise? Thank you, Jesus. Come on, church. Let's make some noise to the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. Let's worship the Lord. Amen. It's worship time. Come on, let's clap our hands. Thank you, Jesus. We stand amazed in your grace. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded, love and tender mercy, as you freely gave, so freely I receive. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors of my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all over what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, I'm irrevocably saved, now I am free. I'll rejoice in everything you've done, everything you've done. Yes, Lord, thank you for everything that you have done. No more striving, no more striving. Come on, church. Yes, I have been forgiven, made forever, righteous and whole, righteous and whole. I'm secured, I'm secured in this hope that is unwavering. And my future's bright, and my future's bright, 'cause your word is my life. Come on, everybody! Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all over what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, I'm irrevocably saved, now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what it's all about you, Lord. What you've done for me. And because of the cross it's plain to see, I'm irrevocably saved, we are free. Yes, Lord. I'll rejoice in everything you've done, everything you've done. Thank you, Jesus. There's so many reasons to rejoice. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we love to worship you. Come on, everybody sing from my heart. Let's declare. I am standing. Come on, let's sing. Under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded. Yes, Lord. As you freely give, as you freely give, so freely I receive. Sing from my heart. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all over what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, I'm irrevocably saved, now I am free. I'll rejoice in everything you've done. Now I've got every reason, yes, Lord. Your unmerited favors on
but it's all about you. It's all about you, Jesus. The cross is plain to see. I'm here irrevocably saved. Now I can breathe. I'll rejoice in everything you've done. For the last time, come on, everybody sing. There is reason to rejoice. Your unmerited favor is all my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all over what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm here irrevocably saved. We are free because of Jesus Christ. And everything you've done, and everything you've done, and everything you've done, everything you've done, everything you've done, everything you've done. Yes, Lord. Jesus, thank you for everything that you have done. Yes, Jesus, come on, let's give him praise. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Thank you, Lord. So many reasons to rejoice. Amen, Lord. Because you are our righteousness, Father. We bless your name. Thank you, Lord, you took all our sin. Hallelujah. Praise your name, Father. Let's remain in the spirit of worship. Jesus, it's all about you. Yes, Lord. Thank you, Father. Jesus. You took the fall for my sin, rendered me blameless through death, bringing peace. Through your blood, yes, Jesus, tore down the strongholds of fear, healing the darkness within all that's broken, made whole. Your goodness never hold back. Yes, Lord Jesus. Jesus, more than enough. Let's save our hands. You have provided, and I shall receive it. Let not your heart be afraid. Yes, Lord. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, you're my supply. Thank you, Jesus. Jesus, the fountain of life, wellspring that never runs dry, I will drink of your love. Here we lift our hands, Lord. Here I will lift up my hands, sing of your mercies again. All I have is in you. Your goodness never hold back. Jesus, more than enough. Jesus, more than enough.
supply. Oh, we sing of your faithfulness, Lord. You are faithful. You are faithful in our lives. Come on, let's sing. You are faithful. You are faithful to me. Sing true tonight, Lord. You are faithful. You are faithful to me. Oh, you are faithful, Lord Jesus. You are faithful. You are faithful to me. I sing true tonight. You are faithful. You are faithful to me. Let's declare you are faithful, Lord. You are faithful. You are faithful to me. I sing to the night. You are faithful. You are faithful to me. Yeah. You have provided it. I shall receive it. Let not my heart be afraid, Lord. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided it. I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, I believe you have provided. I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season, in I shall see my supply. For the last time, church. Jesus, I believe you have provided. I shall receive it. Let not my heart be afraid. In every season of need, I shall see my supply. Jesus, you're my supply. You're my supply. Jesus, you're my supply. You're my supply. You're my supply. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Praise your name, Father. Jesus. Thank you, Lord. You provided all on the cross. You have said in your word, let not our hearts be afraid. Amen. Because Jesus is our supply. Yes, Lord. You are more than enough in our lives, Lord Jesus. Your grace is sufficient. And your power is made perfect for our weaknesses. It's all because of you, Lord Jesus. We just receive it freely, Lord, as we receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Father, we are here to say, Jesus, you are our supply, Lord. Yes, Lord. You are our shepherd. We shall not want. Thank you, Lord. Ginawa mong lahat sa krus, Panginoon. At ito'y tinanggap lang namin dahil mahal na mahal mo kami. We just want to honor you. Lord Jesus, you are our supply. And we will receive it every day of our lives. As we bring you back all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen and amen. Thank you, Lord.
Jesus, praise your name, Father. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay mga kaupo. Praise the Lord. Amen. May mga tao naman. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Isang malakas sa clap opening para kay Lord. Thank you, Jesus. Amen. Nice to see you. How are you? All is well. How are you? All is well. Truly, all is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you still believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Malakas sa clap opening para kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang hapon mga kabiyaya, magandang umaga, magandang gabi o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy, ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito po sa worship online. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform. Para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers, kasama nyo na po si Bishop Emmy. Praise God. Praise God. Sama-sama tayong mag-TikTok. Sundan nyo po si Bishop Emmy sa TikTok. Ipapakita ko po sa inyo ang mga bagong dance move. Ha? Huwag kayong magkamali sapagkat talagang hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Papakita ko rin po sa inyo ang bagong hairdo at ang latest fashion. Of course, alam ninyo, nagbibiro si Bishop Emmy kahit nagsasabi ako ng totoo. Talagang pumasok tayo sa TikTok sa layunin na ma-share po natin ang message of grace sa bahagi at putol-putol na pamamaraan. Ang tawag po natin, nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Araw-araw, meron pong pirasong biyaya para po sa lahat ng mananampalataya. So please, follow Bishop Emmy on TikTok. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama, at sabay-sabay nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan po ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Kaya kung ikaw ay may sakit sa araw na ito, at nanonood ka sa broadcast na ito, hayaan mong palakasin ko ang iyong loob. Ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? Today is our healing day. One more time, out loud. Today is our healing day.
Totoo po yan. Ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Habang nakikinig ka ng mensahe ng biyaya, dinadapuan ka ng pananampalataya. At bago matapos ang mensahe na ito, meron ka ng sapat na pananampalataya para paniwalaan ang iyong himala at ang iyong kagalingan. And let me just encourage you, today is your healing day. Also, we would like to encourage everyone to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. So please, worship the Lord with your offering. Palagi ko po ito sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig dahil kung ako ang tatanungin ninyo, hindi naman po ako napapagod palagi ito sabihin sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, hindi rin po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. You are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for sharing this broadcast and inviting your friends to watch this broadcast. Thank you so much. From the bottom of our hearts here at EMI, much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, tuwing broadcast, lagi pong mayroong bagong nanonood sa atin. Hindi naman po yan maiiwasan. Kaya may mga nababanggit po tayo na maaring madalas yun ang naririnig, pero first time lang naririnig ng mga first time viewers. Bago nagkaroon ng pandemya, 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman po ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Ang ating bansa ay naapektuhan at maraming simbahang lokal ang naapektuhan. Pero ito po ang mabuting balita. Unti-unti na pong bumabangon ang mga tao at maging ang buong mundo sa pagkakadapa dahil po ng pandemya. Ganun na rin po ang maraming simbahang lokal. Unti-unti na po tayong bumabangon upang magbalik sa on-site, face-to-face, and physical worship services. Ngayon po ay level 1 na tayo. Full capacity, mas maluwag, at mas maraming upuan. More seats available. Beken amen. Pwede ka nang magsimba, kabiyaya. Hindi mo ba namimiss ang ganitong pagtitipon? Hindi mo ba nahalata 2 taong ka nang hindi nagsisimba? Sana naman maisipan mong magsimba at sumama sa mga on-site worship services. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. I'm talking to you who are watching this broadcast. Please join us in one of our 4 services here, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for watching this broadcast. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po sa mga kabiyaya na naparito sa araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon.
We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 42. Today, we're going to temporarily suspend our discussion on faith and segue a little bit on a very timely topic, politics. Controversial, yet biblical. Because by the time you watch this broadcast, tomorrow is our presidential election. Nakapili ka na ba ng iyong iboboto? Gusto kong itanong pero wag mong sagutin. Sino ba ang presidente mo? Bukas, eleksyon na. Ibig sabihin, ang bawat Pilipino ay pupunta sa presinto at boboto. Kaya magandang pag-usapan po natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol po dito. Today, we're going to talk about God's sovereignty over man's choice. Sa wikang Pilipino, ang soberenya ng Diyos sa pagpili ng tao. Nahaharap po sa atin ang dalawang malaking kaisipan, God's sovereignty and man's choice. Dalawang kaisipan po na paano natin mapagtutugma. Ito po ay malaking kaisipan, parehas itinuturo ng Biblia. Merong sovereignty ang Diyos over and above, pero we cannot deny ng bawat tao ay meron din pong free will at malayang makakapili. How does the Bible explain this? Let's commit this verse to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. You are with us today. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Please keep this in your mind. Whoever wins, God reigns. Can we say that together? Whoever wins, God reigns. One more time. Whoever wins, God reigns. Magiging mainit ang eleksyon po na ito sapagkat 10 kandidato sa pagkapangulo ang nais pong manalo. Hindi po 5 ang naglalaban, hindi po 3, hindi po 2. 10 kandidato po na pagkapangulo ang naglalaban-laban para po sa posisyon ng pagkapangulo. Alam ko na mainit ang eleksyon po na ito. Pero laging tandaan mga mananampalataya, sino man ang manalo, si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Amen. Give Him praise for that. Si Jesus pa rin ang ating Panginoon. God is truly sovereign, meaning God is independent over and above man's choice. Furthermore, God cannot be affected by man's right or wrong choices. God is on top of every situation. Nothing happens beyond God's sovereign control. God cannot be held down by man's wrong choice. God is still sovereign over man's wrong choices. Maaari kang magkamali sa iyong pagpili, pero hindi po nagkakamali ang Diyos. Higit sa lahat, hindi po nadadaya ang Diyos. Dito raw sa Pilipinas, mayroong nananalo, pero walang natatalo, puro nadadaya. Siguro, kailangan na rin nating mag-mature sa larangan ng politika. Kung 10 ang naglalaban, ibig sabihin, isang mananalo, 9 ang matatalo. Kaya lang, sa hindi po bukas na kaisipan, kapag ka natalo, ang laging sinasabi, sila ay nadaya. Lagi na po ganyan ang tantrums ng mga natatalo. Nadaya ako, nadaya ako, nadaya ako. Hindi po nadadaya ang Diyos. Higit sa lahat, huwag nating isali ang Diyos sa larangan ng politika. Huwag nating spiritualize ang politika. Sapagat ang politika ay isa pong pagsasanay. Ito po ay exercise ng ating kalayaan ng pagboto. Yan po'y guaranteed ng ating Constitution. Ang tawag po dyan, freedom of suffrage.
kalayaang bumoto. Hindi pwedeng i-spiritualize ang mga bagay-bagay na ito. Hindi pwedeng sabihin, sinabi ng Diyos sa akin na ako'y tumakbo. Hindi naman niya sinabing mananalo ako. Ang sabi lang, tumakbo ako. Mga hula, mga propesiya, mga panaginip, at mga sabi-sabi at sinalita ng kung sino-sino at ng kung ano-anong mga tagpo ng pangyayari. Tandaan, ang pagsasanay na ito ay kailangan tanggapin natin ng tamang paraan, mayroong paniniwala sa Diyos, sapagkat anuman ang mangyari, naghahari pa rin ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. John J. Chapman said, God governs the world and we have only to do our duty wisely and leave the issue to Him. Maliwanag na sinasabi po sa atin ni John J. Chapman na gawin lang natin ang ating parte. Ano ang ating parte? Tayo po'y pumunta sa presinto, tayo po'y bumoto, ayon po sa pasya ng ating konsensya, ayon po sa ating pagtitimbang-timbang kung sino po ang marapat na mamuno sa ating bayan. Yun lang ang maaari nating gawin at ipasa Diyos na natin ang mga bagay na hindi na po natin kayang gawin. Of course, wala pong eleksyon na walang dayaan. Hindi naman po siguro kayo kahapon ipinanganak. Hindi naman po siguro kayo nananaginip ng gising. Ang eleksyon ay pinatatakbo ng mga taong hindi perpekto, gumagamit ng makinaryang hindi perpekto, kaya aasahan ninyo na mayroong mga discrepancy at talagang mayroong pagtatangka na baguhin ng eleksyon. Dito pumapasok po ang kahalagahan ng pagbabantay ng mga taong gusto nilang masiguro ng kanilang pagboto ay mabilang ng husto, at dito pumapasok mga kapatid ang paniniwala na kung malaki masyado ang diferensya, mahihirapan po nila itong dayain. Kaya nga po napakahalaga sa panahong ito na tayo ay maniwala sa anumang pagsisikap na pwedeng gawin ng tao, laging may limitasyon, at ang hindi kayang gawin ng tao, ipagtiwala natin sa Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Idinagdag pa po ni Henry Wadsworth Longfellow, at first laying down as a fact fundamental that nothing with God can be accidental. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na-aksidente. Ang Diyos ay hindi nagugulat, hindi nasusurprise. Sabi ng Diyos, wow, nanalo siya? Hindi po. Sapagkat alam na ng Diyos kung sino ang mananalo. Bago pa nagsimula ang kampanya, bago pa magsimula ang eleksyon, ang botohan, ang bilangan, bago pa nga likain ang mundo, nakita na ng Diyos ang kabuuan. Kaya hindi ho nagugulat ang Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na ikaw ay pinatakbo ng Diyos at di ka nanalo dahil ikaw ay nadaya. Alam ng Diyos, maraming mandaraya. At kung ang Diyos ang nagpatakbo sa iyo, sigurado ako, panalo ka dahil hindi pwedeng matalo ang Diyos. Kaya po nangyayari ang mga ganitong pahayag sapagkat may mga taong ginagamit ang Diyos sa larangan po ng politika na hindi naman po natin sinasang-ayunan. Just simply vote according to your belief, conviction, and conscience and leave the result to God. Huwag magbebenta ng boto. Huwag bibili ng boto. Lalo't higit, huwag kukunin ang pera at iboboto ang iba, tulad ng minumungkahi ng ibang mga kandidato. Be as honest as you can be. Kung hindi mo iboboto ang kandidato na yan, huwag kang kukuha ng pera sa kanya. Kung iboboto mo siya, huwag mo na rin dagdagan pa ang gastusin niya, sapagkat talaga namang naniniwala ka sa kanya, hindi ka na kailangan bayaran. Pero ang masaklap, kinuha mo yung pera at ang iba ang binoto mo. Dahil sabi di umano ng iba, ito ay dahil reality on the ground. Let me just explain. Totoo na may mga taong natutokso sa pera, pero hindi sa mga anak ng Diyos. Dahil tayo pinagpala na at pinaboran ng ating Panginoon. Hindi po yan tukso para sa atin. Can you say amen? Amen. Be as honest as you can be. Iboto mo ang pinaniniwalaan mo. Talo man o panalo, masaya ka pa rin sapagkat napagbigyan mo ang sarili mong isulat sa balota ang pinaniniwalaan mo.
Minsan may mga nagsasabi sa Facebook, naniniwala ako sa kandidatong ito. Believe ako sa kandidatong ito, pero hindi ko iboboto. Ano naman yan? Akala ko believe ka sa kanya. Akala ko naniniwala ka. Anong kasunod na dapat mong gawin? Iboto mo siya. Kaya lang sasabihin eka ng iba, hindi naman eka mananalo. Mali po yun. Inuulit ko po, maling kaisipan po yun. Kahit hindi mananalo, iboto nyo. Kawawa naman, wala man lang nakuhang boto. Iboto nyo man lang. Madagdagan man lang yung kanyang boto. Higit sa lahat, pagkatapos ng eleksyon, ang saya mo. Sapagkat alam mo, hindi mananalo ang binoto mo, hindi ka nadiktahan ng kahit sino, malaya kang nakaboto sa kandidatong kursunada mo. Palakpakan si Lord muna. Amen. Daniel chapter 2 verse 21. He, referring to God, changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Sabi po ng Bible, ang Diyos ang nagbabago ng panahon at mga kapanahunan. Narinig niyo na po ba ang sinasabi nila ng politika ay weather lang? Have you heard that? Yes. Tama po yun. Kaya lang ang hindi yung sinasabi sa kwento, ang Diyos ang gumagawa ng weather. Yun ang hindi nila alam. Akala nila natural weather. Hindi po. Read the text. God changes the weather. God changes times and seasons. Kaya may mga panahon para sa kanila, may mga panahon para naman sa iba. Kumbaga, tapos na ang panahon ng iba, panahon naman ng iba. Kumbaga, panahon mo, panahon naman ng iba. Kumbaga, alam natin, hindi tayo nagtatakda ng panahon. Sino po nagtatakda ng panahon? Ang Panginoon. Siya po ang naglalagay ng pinuno at siya rin ang nag-aalas ng pinuno. Tingnan niyo po sa wikang Pilipino. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya, tinutukoy ang Diyos, ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya, ang tinutukoy ang Diyos, nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa may pangunawa. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Alam niyo po ba na may mga inilagay ang tao na inalis ng Diyos? At alam niyo po ba na meron pong inilagay ang Diyos, pilit inaalis ng tao, pero hindi po naalis ng mga tao? If you are a very good student of our history, may mga pangyayari po sa kasaysayan natin, inilagay ng tao, overwhelmingly, mga kapatid, pero inalis ng Diyos. Meron naman po, inilagay ng Diyos at pinilit gustong alisin ng mga tao, pero hindi po naalis ng mga tao. Bakit? Totoo kasi ang verse na to. Pag inilagay ng Diyos, walang makapag-aalis sino man. At pag inalis ng Diyos, walang makapagpoprotect kahit sino dahil ang Diyos ay sovereign God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Let me share with you 3 things we need to remember as we exercise our basic freedom of suffrage. Number 1, God respects man's choice. Laging tandaan, iginagalang ng Diyos ang pagpili ng tao. Basically, kailangan naintindihan po natin na ang kalayaan po is a basic nature na ibinigay ng Diyos sa atin, ang tayo po'y makapili. The only thing that makes us human is the ability to choose. Yan ang wala ang hayop at yan ang wala ang robot. Kaya kung pupunta ka po sa presinto at isusulat mo sa balota ang idinikta lang sa iyo ng kung sino at hindi bukal sa iyong kalooban, hindi ka tao. Ang tawag sa iyo, robot. Sapagkat pumunta ka lang doon at isinulat mo lang yung sinabi sa iyo nung mga taong gusto nila yung kandidato na yon. Mali po yon. Dapat matutunan po nating isipin na tayo po'y may kalayaan. Lahat po tayo, nilikha ng Diyos na may kalayaan. Ito ang hindi pwedeng alisin sa atin. This is very basic. This should not be taken away from us. No coercion, no vote buying, no vote selling, no violence. Wala pong karahasan. Sapagkat kailangan maintindihan ng kalayaan ay kaloob ng Diyos. Genesis chapter 2 verse 9.
And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. May pagpipilian po, wala? Tinatanong ko po kayo, may pagpipilian po ba sa gitna ng hardin? Meron po, 2 puno, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Parang politika, meron ding pagpipilian. Kung ikaw ay pro-admin o ikaw ay oposisyon. Always 2 choices lang. Sa 10 kandidato, pwede po siyang hatiin sa 2 bahagi. Yun pong sumasang-ayon sa administrasyon ngayon at gusto nilang ito'y magpatuloy, may kandidato para sa kanila. At meron din pong mga kandidatong pagpipilian kayo dun sa mga ayaw sa administrasyong ito, hindi believe sa pamumuno ng nakalipas na 6 na taon at ang gusto nila ay bagong pamumuno, meron din kayong pagpipilian. Hindi po 3, hindi 4, hindi 5. Ang laging pagpipiliang inilalatag ng Diyos, laging 2. Kaliwa, kanan, tama, mali, puti, itim. Wala pong middle ground. Babae at lalaki. Taas at ibaba. Kaya nga po, pag naintindihan natin ang pagpili sa eleksyon, madali lang. Ikaw ba ay pro-admin o ikaw ay oposisyon? Pag oposisyon ka, may mga pagpipilian ka. Kapag ikaw ay admin, meron ka ring pagpipilian. So at the end of the day, there is always a choice. Huwag mong sasabihin, wala kang pagpipilian. Mayroon. Dahil sa mula't-mula, naglagay ang Diyos ng pagpipilian. The tree of life, or the tree of the knowledge of good and evil. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, you are free. Word for word. You are free. May kalayaan po ba? Wala. Mayroon. You are free. Hindi ka pwedeng diktahan. Hindi ka pwedeng pilitin. Walang coercion. Hindi pwedeng ikaw ay takutin, aalisin ka sa trabaho, palalayasin ka sa apartment, iiwanan ka ng asawa mo, pag hindi ito ang binoto mo, mga kapatid. Yan po'y paglabag sa atin pong karapatan na pumili. Remember, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, what will happen? You will surely die. In any given freedom, there is always a limit. Hindi naman absolute ang freedom natin. May kalayaan tayo, pero merong limit ang ating kalayaan. You are not free to sell your boat. You are not free to hurt other people. Hindi naman po tama. Sa ngalan ng kalayaan, ay malaya mong insultuhin ang kapwa mo, saktan ang kapwa mo, at pasaringan ang kapwa mo. Mali po yun. In the exercise of our freedom, there is always a limit to what? Ang kalayaan po ay paggamit, pero ang paggamit ng kalayaan, kailangan meron din po itong limitasyon. Ang limitasyon, huwag mong isakripisyo ang inyong pagkakaibigan. Huwag mo isakripisyo ang inyong simbahan. Huwag mo isakripisyo ang iyong pamilya. Huwag mo isakripisyo ang inyong relasyon ng kamag-anak incorporated. Dahil lang sa eleksyon at pagpipilit sa kandidatong hindi ka man lang kilala. Tandaan mga kapatid, isang araw lang ang eleksyon, maraming araw pa tayong magsasama sa buhay na ito. Hindi yata tama na sinira na natin ang maraming araw dahil lang po sa isang araw na hindi natin napagkasunduan. Ginagalang ng Diyos ang pasya ng tao. In fact, ginalang ng Diyos ang pasya ni Adan at ni Eva na kainin ang bawal na bunga. Mali ang pasya, pero ginalang ng Diyos. Remember, kung may plano si Adan at si Eva na kainin ang bawal na bunga, meron ding plano ang Diyos na iligtas ang tao sa kabila ng maling pagpapasya. Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman. God was talking to the serpent after the fall. Between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. Ito po ang kauna-unahan na hula sa Biblia patungkol sa mangyayari sa krus ng Kalbaryo. Tama, mali ang naging pagpili ng unang tao. Kinain ang bawal na bunga. Pero hindi ho naging biktima ang Diyos ng pagkakamali ng tao. God is always above
the situation, sapagkat alam ng Diyos na makakain ang bawal na bunga, kaya bago pa nilikha ang tao, bago pa tinanim ang puno na pagpipilian, bago pa nakain ang bawal na bunga, sabi sa Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat ng ito, at bago nalikha ang lahat ng ito, ang kordero ay namatay na. Ibig sabihin, nag-provide na ang Diyos ng solusyon at probisyon sa kaligtasan ng tao sa maling pasya na ginawa ng tao. Hindi na biktima ang Diyos sa maling pasya ng tao. Iginalang ng Diyos ang maling pasya ng tao. Pero ang Diyos may mas magandang pasya, may mas magandang plano. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, niligtas ng Diyos ang pagkakamali ng tao. Sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. Shout amen. There's always a choice. Huwag mo sasabing walang pagpipilian. Laging mayroong pagpipilian. Dahil kapag walang pagpipilian, mga kapatid, hindi na po yan demokrasya. Ang tawag po dyan, disgrasya. Sapagkat the very basic tenet of democracy is choice. Laging may pagpipilian. Kaya nga, noong unang panahon, the basic choice of two-party system. Dalawang partido lang. Isang partido, pangalawang partido. Ngayon po, ang sistema natin, multi-party system. Kaya po, mayroong mga iba't ibang kandidato sa iba't ibang partido. Yung iba, kahit nga walang partido, nakakatakbo. Ang tawag sa kanila mga independent candidate. Sapagkat gusto nilang tumakbo, hindi sa ilalim ng anumang partido. Sa ilalim po ng two-party system, hindi pwede. Dalawa lang. Either you are party A or party B, sila lang ang maglalaban. Pero ngayon, ang daming pagpipilian. Sa totoo lang, laging may pagpipilian. Deuteronomy chapter 30 verse 19. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. May pagpipilian? Wala. Mayroon po bang pagpipilian o wala? Ilan ang pagpipilian? Dalawa lang. Life or death. Blessing or curses. Kahit po 10 ang kandidato, dalawa lang po talaga ang pagpipilian in a true sense. Kung ikaw ay maka-administrasyon o ikaw ay oposisyon. There is no in between. May mga nagpapanggap, they try to play in between. Sorry, that is not true. Wala pong in between. Kung hindi ka po admin, you are an opposition. Kung hindi ka po opposition, you are an admin. Laging dalawa lang. Kung hindi ka lalaki, babae ka. Kung hindi ka tama, mali ka. Kung wala ka sa taas, nasa baba ka. Kung hindi ka maitim, maputi ka. Sapagkat huwag i-complicate. Kapag na-complicate yan, lito ang tao sa pagpili. Hindi ka malilito. Mag-decide ka muna. Am I pro-admin or am I an opposition? Then from there, you can make a decision. Kaya ho nagiging komplikado yan sapagkat politics becomes personality. Pinaglalabanan natin yung personalidad ng mga tao, which is very, very complicated sapagkat it becomes very subjective. Meron ka ng iba't ibang concept, meron ka ng iba't ibang kaisipan, at hindi po ang kaisipang makakaigi sa ating bayan. Hindi po ang kaisipan makakabuti sa ating bayan. Sapagkat kung iniisip nyo, mas makakabuti ang oposisyon, pumili kayo sa oposisyon. Kung naniniwala kayo, maganda na ang tinatakbo at gusto nyo lang ipagpatuloy ito, piliin nyo po ang kandidatong para po sa administrasyon. At the end of the day, you make it simple. Pag simple, hindi ka po mahihirapan. Alam niyo po ang laruan nung unang panahon, very, very simple. Kahit mabagsak, buo pa. Ngayon, ang mamahal ng laruan, pag nabagsak, sira na. Sayang, 1,000 ang presyo, pero ang sandali lang nabagsak. Pero natatandaan niyo po yung latang pinaglalaroan natin ng tumbang preso? Tumba ka na, preso pa. Oh, ano nangyari? Buo pa rin. Tanggulolong, buo pa rin. Yung truck-trucka na hinihila mo, buo pa rin. Pero yung mga mamahaling robot, yung mga mamahaling computer, nabagsak lang, sira na. Anong ibig sabihin ni Bishop Emmy? If you try to complicate it, then it becomes very complicated. Hirap ka nang mag-isip. Simplify mo lang.
Pabor ka ba sa nangyayari na sa pamahalaan ngayon at gusto mo tuloy-tuloy lang? Yun ang piliin mo. Kung hindi ka satisfied at tingin mo hindi magandang naging performance at gusto mong palitan, pumili ka ng ipapalit. Pagka ganyan ang desisyon mo, biblical, because it is between left and right. Blessing and curses, life and death. Now choose life. See? Tayo po'y binibigyan ng coaching. Choose life so that you and your children may live. May pagpipilian po ba? Wala. It is a choice between pro-admin or opposition. It is a choice between red and yellow or pink. It is a choice between green, blue, orange, black for black propaganda. Ikaw ang magpapasya, hindi ang ibang tao. Joshua chapter 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. May pagpipilian po ba? Wala. Mayroon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, hindi ko alam kung anong pasya nyo, pero kung nagpasya na, ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Nagpasya na po ba kayo ng ganyan? Sama-sama nating paglingkuran ang ating Panginoon. Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah! Now let me tell you a story. 1 Samuel chapter 8. Dito sa storya po na ito, ang Israel ay pinamumunuan ng Diyos bilang hari sa pamagitan ng piling propeta. Pero dumating ang panahon na ayaw na ng Israel ng pamumuno ng propeta at gusto nila ang hari. Look at verse 5. They said, the people of Israel, said to him referring to Samuel, "You are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint a king to lead us, such as all other nations have." Gusto nilang magkaroon ng hari. Listen up. Hindi po dahil sa ayaw ng Diyos na sila'y magkaroon ng hari. In fact, gusto ng Diyos. Ang tanong lang ay, ngayon na ba? Hindi pa po yun ang tamang panahon. Dahil ang gusto talaga ng Diyos na maging hari ng Israel ay si David, the man after God's own heart, His chosen king. Pero dahil hindi pa po panahon para kay David, at ang Israel ay nagpupumilit, gusto nilang magkaroon ng hari, ganito po ang kanilang pinagpipilitan. We want a king. Verse 6. But when they said, "Give us a king and lead us," this displeased Samuel, so he prayed to the Lord. Medyo nasaktan si Samuel kasi siya yung propeta at siya ang ginagamit ng Diyos to lead the people of Israel, and they want a king. Look at verse 7. And the Lord told him, "Listen to all that the people are saying to you. It is not you that they have rejected, but they have rejected me as their king." In short, sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang masyadong emosyonal. Hindi naman ikaw ang tinatanggihan nila. Ako, dahil ako ang hari ng Israel. Ayaw na nila sa akin at gusto nila magkaroon ng hari na mangunguna sa kanila. Anong ginawa po ni Samuel? Reality check. Ipinakita ni Samuel kung ano ang mangyayari sa kanila kung sila'y magkakaroon ng hari. Samuel gave them a reality check. He told them in verses 10 to 18 what a king would do to them. He will make their lives harder. He showed them the worst scenario. The day would come that they would even cry to the Lord, and the Lord would not listen to them, according to verse 18. Matindi ang ipininta na senaryo ni Samuel sa mga Israelites. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang mga anak na lalaki ay gagawin po mga kawal, ang mga anak na babae gagawing katulong sa kaharian, so forth and so on. And then ang response po nila sa verse 19. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, "We want a king over us. Then we will be like all other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles." In short, buo na ang pasya po nila. Wala nang enough na explanation na makakapagpabago na kanilang kaisipan. We want a king. Verse 21. When Samuel heard all that the people said,
he repeated it before the Lord. Look at verse 22. The Lord answered, and what did the Lord say? Listen to them and give them a king. Pinagbigyan po ba ng Diyos ang kanilang kagustuhan? Ito ba ang kagustuhan ng Diyos para sa Israel? Hindi. Ayaw pa ng Diyos magkaroon sila ng hari sa panahong ito. Pero dahil ito ang gusto ng mga tao, pinagbigyan po ba ng Diyos? Ganon po ang eleksyon. Hindi po necessarily, mga kapatid, na ipipilit ng Diyos ang kanyang kagustuhan sa atin. Pero kung yan ang gusto ng nakakarami, hindi po natin ito maaring tutulan sapagkat kung ang Diyos nga mismo ay pinapayagan ang kagustuhan ng tao, sino naman po tayo para tumutol dito? Ganito po ang sabi ni Thomas Jefferson, ang ikatlong hari, o rather ang ikatlong presidente ng Estados Unidos. The government you elect is the government you deserve. Ibig sabihin, sa iyong mindset, kung ito po ang deserving, you elect. Kaya nga po, ikaw ang magpapasya sa 10 pagpipilian, sino ang deserving na maging presidente sa susunod na 6 na taon. And then, you elect. We elect the government we deserve. So number 1, God respects man's choice. Ginagalang po ba ng Diyos ang pagpili ng tao? Kaya ba nating igalang ang pagpili ng ating kapwa? Kailangan natin igalang. No cancel culture, walang away-away, igalang lang natin. Kung ang piliin po nila ay pro-admin, igalang natin. Kung ang piliin po nila ay opposition, igalang po natin. Because at the end, pagkatapos ng halalan, may mananalo at mayroong matatalo. Yun pong mananalo, huwag pong laitin ng matatalo. Yung mga matatalo, sumubok na lang uli sa susunod na pagkakataon. Huwag pong masiraan ng loob, huwag manggulo, igalang natin kung anong pasya na nakakarami sapagkat ang Diyos mismo ginagalang din ang pasya ng mga tao. Can you say amen? So, number 1, God respects man's choice. Number 2, man's choice is not absolute. Isa lang ang boto mo. Hindi po ito makakapagpanalo ng presidente. Kaya tandaan mo, it's just an exercise of your freedom. At ang boto mo para makapanalo, kailangan magsama-samang boto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po ito contest ng mayor. Hindi po ito contest ng governor. Ito po'y contest ng presidente. Ibig sabihin ng boto manggagaling sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama po ng ating mga overseas worker sa pamagitan po ng absentee voting. Milyong boto ang kailangan para manalong pagka-presidente. Ibig sabihin, yung sayo ay isang boto lang. Kaya huwag po tayong umarte na parang tayo ang guguhit ng kasaysayan sa buong Pilipinas. Hindi po. Isang boto lang ang kaya mong gawin. At ang iba ay boboto rin. Huwag kang OA. Man's choice is not absolute. Merong kasabihan, Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin po nito, the voice of the people is the voice of God. Latin po yan. Vox Populi, Vox Dei. This saying is a political saying and it can be true but not biblically accurate. Dahil hindi po totoo na ang tinig ng nakakarami, yun talaga ang tinig ng Diyos. Tulad ng kwentong binasa ko sa inyo kanina, ang tinig ng nakararami, we want a king, but not necessarily the voice of God. Pero nakuha pa rin ng tao ang kanilang kagustuhan kasi iginagalang ng Diyos ang pasya ng tao. In a democratic country like ours, majority wins. The majority is not always right, but they win. Yan po ang brutal fact. Laging panalo ang mas marami. Dahil pag naikas na ang vote, bibilangin ang vote at ang maraming boto, ang mas maraming boto, ang talagang mananalo. We must learn to respect that. Otherwise, we cease to be a democratic country. Pag hindi na po natin ginalang ang rule of majority, hindi na po yan demokrasya. Ang tawag dyan, disgrasya. Kasi wala na pong paggalang sa majority.
You need to understand, in a democratic country, majority wins. Tayo po ay democratic country. Sabi natin, merong demokrasya, sa mga huwag nating diktahan ng tao sa kanilang pagpili. Kung piliin ng tao ang isang partikular na kandidato at nung bilangin ang boto mas marami, igalang natin sapagkat yan ang mas gusto ng nakakarami. Sa kaso po ng Israel, gusto nilang magkaroon ng hari, hindi itong gusto ng Diyos para sa kanila. Kaya nakuha nila si King Saul. Pero gusto ng Diyos, magkaroon sila ng hari sa tamang panahon sa katauhan ni King David. Kaya nga nung matapos na po ang paghahari ni Haring Saul, pinili ng Diyos si King David bilang kapalit upang magawa ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa Israel. Daniel 2:21, again, He changes times and seasons. Sinong nagbabago ng panahon at mga kapanahunan? Ang Diyos. Siyang naglalagay at nag-aalis ng hari. Pwede bang ilagay ng tao at alisin ng Diyos? Pwede po bang ilagay ng Diyos at hindi kayang alisin ng tao? Yes, because God is sovereign over man's choice. Man's choice is not absolute. Daniel chapter 4 verse 17. Look at the scripture. The decision is announced by the messengers. The holy ones declare the verdict, so that the living may know that the Most High is sovereign over the kingdoms of men. Take note of that. God is sovereign over the kingdoms of men. Yan po ang wag na wag nating kalilimutan. Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. He directs it, the heart of the king. God directs the heart of the king like a water course wherever He pleases. Ito ang mentality ng isang Kristiyano. Hindi ka dapat matakot kahit sinong manalo. Dahil kahit sinong manalo, kontrolado ng Diyos. Kaya yung pong nagsasabi, pag may nanalong kandidatong ito, magkakagulo, babagsak ang ekonomiya, black propaganda po yun. Huwag po kayong maniwala doon. Kahit sino po ang manalo dyan, ang Diyos po ay naghahari pa rin. Magpakailan pa man. Palakpakan si Lord. Siya pa rin ang hari ng mga hari. At Panginoon ng mga Panginoon. Can you say amen? So that the living may know that the Most High is sovereign over the kingdoms of men. Ganito po ang sabi ni Benjamin Franklin. God governs in the affairs of men. And if a sparrow cannot fall to the ground without His notice, neither can a kingdom rise without His aid. Pag tinulungan ng Diyos ang isang kandidato para manalo, hindi mo yang kayang talunin sapagkat ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang nag-aalis. Can you say amen? That is how God's sovereignty is truly manifesting throughout the whole world. Nahahayag po ang sovereignty ng Diyos, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Can you say amen? Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Number 1, God respects man's choice. Do you believe that? Number 2, man's choice is not absolute. Isa lang yung contribution mo sa boto, it's not absolute, God is in full control. Kahit sinong manalo, kontrolado ito ng Diyos. Can you say amen? Number 3, God intervenes over man's wrong choice. Kung sakali magkamali ka ng pinili, come worst to worst, nagkamali ka ng pinili, hindi ka dapat matakot. Dahil mula sa maling pagpapasya, God can intervene and correct what is wrong. God is God and we are not. Kontrolado ng Diyos ang lahat, hindi natin kontrolado ang lahat. Now, let me tell you a story. Sa Genesis chapter 11, merong isang istorya. Sa pangunguna ni Nimrod, gusto niyang magtayo ng city at may tore na abot hanggang sa langit. Sa kanyang kagustuhan na huwag magsipangalat ang mga tao at ang mga tao ay matipon lang sa isang lugar kontra sa kagustuhan ng Diyos to scatter the people and to fill the earth, as recorded in Genesis 1:28. Ang kagustuhan ni Nimrod, tipunin lang ang tao. Merong isang city, may tower that will reach the sky. Ang kagustuhan ng Diyos, Genesis 1:28, to scatter the people and fill the earth.
So ano po ang nangyari sa storya na ito? Genesis chapter 11 verse 1 following verses. Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. So yung mga tao nagpunta sa kapatagan ng Shinar at doon po sila nagkaisa. Isang salita, meron silang pagkakaisa para magtayo ng syudad, wag nang magsipangalat, magtayo ng tore. The only problem with that kind of plan, it is against God's plan. Ang plano ng Diyos to scatter and fill the earth. Look at verse 3. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Verse 4. They said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we make a name for ourselves." Look at the next line. "And not be scattered over the face of the whole earth." Kontra po yan sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos for them is to scatter and fill the earth. Mababasa po niyan sa Genesis 1:28. Now look at verse 5. "And the Lord came down to see the city and the tower that men were building." Verse 6. The Lord said, "If as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Mga kapatid, walang mali sa pagkakaisa, walang mali sa pagkakaroon ng isang salita, isang lingwahe at isang plano. Ang mali po kung ang plano na ito ay laban sa plano ng Diyos. Kapag ang plano ay laban sa plano ng Diyos, makikialam ang Diyos. Hindi niya pwedeng panoorin na ang plano niya ay sirain ang tao. May plano ang Diyos sa Pilipinas. Mahal ng Diyos ang bayang ito. Kaya anumang mga balakin na makakasira sa magandang plano ng Diyos sa ating bansa ay makikialam ang Diyos. God's sovereignty and that God will intervene. Tulad sa storya na ito, nakialam ang Diyos. Verse 7. "Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other." Verse 8, "So the Lord scattered them from there over all the earth." They stopped building the city. Na-stop po ba yung project? Na-stop po ba yung tower? Na-stop po ba yung city? Why? Why did God come down and stop them? What's wrong with the project? The project is against God, against the plan of God. Kaya napakahalaga po maisip natin kung anumang gawain lalaban sa plano ng Diyos, makikialam ang Diyos. Ang Diyos ay hindi pupayag sa karahasan. Kaya pag mayroong karahasan, may pag-aalsa, mayroong rebellion, hindi po yan sa Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos may patayan, ayaw ng Diyos mayroong masasaktan, ayaw ng Diyos ng karahasan. Kaya nga po ang pagpapalit ng kapangyarihan sa isang democratic process ay dinadaan sa balota. Ikaw ay magpapahayag ng sentimiento mo sa pagsulat ng kandidatong gusto mong manalo. At the end, maring manalo yan o maring hindi yan manalo. Sino man ang manalo, si Jesus ay ating Panginoon at naghahari pa rin ng Diyos magpakailan, kailan pa man. Amen. Look at verse 9. "And that is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the people of the world, and there the Lord scattered them over the face of the whole earth." Natupad po ba ang plano ng tao o ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, Genesis 1:28, to scatter and fill the earth. Ang plano ni Nimrod, wag silang mag-scatter, build the city with a tower that will reach the sky, and they will remain there and not be scattered. Remember, may plano ang Diyos. At kapag tatamaan ang plano ng Diyos, makikialam ang Diyos. Ang tawag po dyan, intervention. Mag-i-intervene ng Diyos upang maganap kung ano ang dapat maganap para po sa bayang ito. Naniniwala po ba kayo, mahal ng Diyos ang bayang ito? Amen. Kung mahal ng Diyos ang bayang ito, meron na po siyang pinili upang mamuno sa atin, upang ating malasap ang basbas, pagpapala, pag-unlad.
Critical po ang susunod na magiging Pangulo sapagkat galing po tayo sa pagkakadapa dahil sa hagupit ng pandemya. Tayo po mga kapatid ay kailangan pong umunlad sapagkat maraming negosyong nasira, maraming negosyong naapektuhan, marami po ang negosyong nagsara at kailangan muling umunlad ng ating bayan. Maganda ang plano ng Diyos para sa bansang Pilipinas. Can you say amen? Maganda ang pagkakasabi ni Oswald Chambers. Sabi po ni Oswald Chambers, God is never in a panic. Nothing can be done that He is not absolute master of. And no one in earth or heaven can shut a door He has opened, nor open a door He has shut. God alters the inevitable when we get in touch with Him. Ang Diyos lang ang kayang magbago ng mga hindi kayang baguhin ng tao. When it is inevitable, only God can change the inevitable. Because He is God and He is sovereign. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Now, let me close by answering this question dahil tinatanong ito ng mga kabiyaya po natin. Why wouldn't the church directly endorse a candidate? Alam ko na may mga ilang pastor na direktang nag-i-endorso. I respect my fellow pastors and bishops who do and did the endorsement. Meron po. Nakikita niyan sa Facebook. Iba nagpapalit pa ng profile pic. Ang iba po talagang everyday ay talagang nangangampanya in a particular candidate. I respect that. I believe the church should not. This is my stand. This is my position. Ginagalang ko posisyon ng mga kapwa ko pastor kung ang posisyon nila ay pwedeng mag-endorso. Ang posisyon po ni Bishop Amy, I believe we should not directly endorse a particular candidate. I hope they will respect my take on this sapagkat ginagalang ko rin naman ang posisyon nila na sila ay nag-i-endorso. Sana wag maapektuhan ang aming pagkakaibigan, sana wag maapektuhan ang aming partnership and friendship sa layunin po ng pangangaral ng mabuting balita. Pero kailangan nating matutunang maggalangan. The church should not directly endorse a particular candidate, and let me give you 3 reasons why the church should not. Number 1, the church is a political, religious entity. Ang church po dapat apolitical. Kasi tandaan niyo, sa isang simbahan, ang mga miyembro mo, iba't iba ang kanilang napiling kandidato. Kung ang pastor o ang obispo ay puposisyon sa isang partikular na kandidato, masasaktan niya ang ilang membro niya na iba rin ang posisyon. Now, kung ang mga Kristiyano may sariling posisyon, okay lang yon. Ang pinag-uusapan po natin yung pastor. Nasusundan niyo po ba ako? Pastor ang pinag-uusapan natin. To much is given, much is required. Binigyan ka ng opportunity ng Lord tumayo at magturo ng mabuting balita. Kaya mahalaga pong gamitin natin ito ng tama. Huwag nating gamitin ang posisyon upang i-take advantage na impluwensahin ng mga tao bumoto sa partikular na kandidato. Pastor po si Bishop Amy ng isang kongregasyon na meron pong 1,000 miyembro. Kung gagamitin ko po yung posisyon ko, I can easily influence them. Pero sigurado ko may mga masasaktan, may mga masasagasaan, kaya hindi ko po kailangan gawin. Overseer din po ko ng 500 mga pastor o 500 mga simbahan. Ang iba po sa mga kaibigan kong pastor ay narito ngayon. Ang iba po ay nanonood sa broadcast. Ang iba po mga kapatid ay nag-aaral po sa Pastors Academy. I can use my position as a bishop. In fact, tinatanong nga nila ako, Bishop, meron po bang i-endorso ang EMI? Bishop, meron bang i-endorso ang Full Grace Pastors Fellowship? Bishop, susundan na lang namin kayo. Sabihin nyo sa amin kung sino ang i-endorso po ninyo. Ano po sinasabi ko sa kanila? Wala akong personal endorsement. Walang endorsement ang EMI, walang endorsement ang aming church sapagkat ang isang araw ng eleksyon, hindi ko gustong sirain ang marami pang araw na ating pagsasamahan. Kasi po, yan ay exercise na political na hindi dapat makahalo sa ating gawaing spiritual. Can you say amen? So, apolitical po, ginagalang natin ang pasya ng kahit na sino. Basta mahalaga, magkaroon ng kalayaan ang bawat isa pumili.
maganda po yun. Number 2, the church respects your freedom of choice. Ang Diyos ba ginagalang po ang kalayaan natin pumili? Ba't di natin magawang igalang yon? Kung ang Diyos nga, ginalang yon. Ginalang ng Diyos ang pasya po ni Adan at Eva ang kainin ng bawal na bunga. Ginalang ng Diyos ang kagustuhan ng Israel magkaroon ng hari kahit hindi pa napapanahon. Sa makatwid, kayang igalang ng Diyos ang pasya ng tao. Ba't di natin magawang igalang ang pasya ng bawat isa sa atin? Tandaan, ang isang kulay maaring masakit sa mata. Pero pag pinagsama-sama mo, parang baghari, maganda na ring tignan pag pinagsama-sama sa diwa po ng tunay na pagmamahalan. Parang rainbow tayo. Pinagsama-sama, iba-iba ang kulay, pero pag pinagsama-sama na, nagmamahalan, kahit magkakaiba sa politikal na paniniwala, magkakapatid pa rin sa ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. And number 3, the church trusts your political judgment. Kayang pagtiwalaan ng simbahan ang iyong political judgment. Ilan ang pagpipilian ng kandidato sa pagkapangulo? 10. Tatanungin ko kayo, hindi ka makapili sa 10? Kailangan pa kitang turuan? Ulit ko, hindi ka ba kayang makapili sa 10? Kasi palagay ko, kung sa 10 hindi ka makapili, inutil ka. Isipin mo, hindi ka makapili sa 10. Kailangan ka pang tuturan, kailangan ka pang bulungan, kailangan ka pang turuan. Kaya mo yan. Bisa, paano mo nasisigurong kaya mo? Itong sabi ng verse, 1 Corinthians chapter 6, verse 2. Do you not know that the saints will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Look at verse 3. Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Tatanungin ko po kayo, ang mga usaping political po ba ay usapin sa buhay na ito o sa kabilang buhay? This life. Kasama po ba ang politics sa things of this life? Ano sabi ni Paul? Do you not know that you will judge angels? And you can certainly judge things of this life. Kaya, doon sa 10, meron na po kayong pagpipilian. Alam niyo kung ba't kayo nahihirapan sa 10 pumili? Sapagkat hindi niyo po sinimplify. This is the way to simplify it. Ilatag mo ang 10, hatiin mo lang sa 2. Ang dalawang pagpipilian is pro-admin or opposition. Popwesto ka lang, walang gitna. Kung opposition ka, pumili ka ng opposition. Kung admin ka, pumili ka ng kandidato ng admin. Sapagkat with that mindset, you simplify ang pagboto. Kasi hindi yan dapat makakomplicate. Baka tumaas pa ang high blood mo. High blood na, mataas pa. Maputukan ka ng ugat, sayang naman ang buhay mo dahil lang dyan sa stress ng politika. Tandaan, isimplify lang natin. Kahit sino manalo, si Jesus pa rin ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Now, let's see them again. The church should not directly endorse a particular candidate for 3 reasons. Basahin natin sabay-sabay. Malakas. Ready? Number 1. The church is political, religious, and Do you believe that? yes. Number 2. The church respects your freedom of choice. Do you believe that? Yes. Number 3. The church trusts your political judgment. The church trusts your political judgment. Kung ang Diyos kaya kang pagtiwalaan sa iyong pagpili, sino naman ako para hindi ka pagtiwalaan? Pumili ka, tama man o mali ang iyong pagpili, laging si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Amen? Now let me summarize. 3 things you need to remember as you exercise your freedom of suffrage. Number 1, God respects my personal choice and even your personal choice. Number 2, my personal choice is not absolute. Mine is not, and yours is also not absolute. Number 3, God intervenes over man's wrong choice. God can intervene even if I made a wrong choice. Ano dapat ko ikatakot? Wala. Kung magkamali man ako ng boto, yun talagang paniniwala ko. Sa abot ng aking kakayahan,
ito ang best candidate. Sinulat mo. Sa paniniwala mo iba, magkapatid pa rin tayo. Dahil sigurado, magkaiba man ang ating binoto, parehas ang ating Panginoon. Si Jesus ang ating Panginoon. Magkapatid tayo sa Panginoon. Amen. Ano ang big idea? Sabay-sabay. Malakas. Whoever wins, God reigns. One more time. Of course, more than the politics, the most important thing is salvation. Wala nang mas mahalaga pa sa kaligtasan. Ang pinakamahalaga ay maligtas. We would like to give you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Kayo po na nanonood sa broadcast na ito, kung nais mong maligtas, tanggapin ang Panginoong Hesus, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito upang tanggapin ang Panginoong Hesus at maligtas. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabing, Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Ano po ang big idea? Malakas, sabay-sabay. Whoever wins, God reigns. Ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa banal na komunyon. Para po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy, dumapot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabay-sabay malakas, ano po ang ating big idea?
Whoever wins, God reigns. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!